Lifestyle Boulevard, we're here to run the game. Stepping out of Manila, you can feel the hype and flame. Welcome to the Boulevard, where the style is loud. Lifestyle Boulevard, standing out from the crowd. From the heart of Manila to the whole world stage, we're making streetwear history on every single page. Inside plug, yeah, we got that tight connection. Hype apparel, pure urban perfection. Let's go! Alright guys, welcome to Lifestyle Boulevard and welcome to our new segment, Underrated, no? So ngayon, nandito tayo, one of the nicest shop na makikita nyo when it comes to reselling games, no? So isang shop to dito sa Ayala Vertis North, sa second floor, sa harap ng Samsung, sa harap ng Watson. So yun lang hahanapin nyo kung medyo nahihirapan kasi maraming building dito. So hanapin nyo lang yung Watson, nasa harapan to. So ngayon, iso-showcase namin, kaya kami nandito kasi hindi lang namin sino-showcase yung store, pinapakita sa inyo kung anong mga meron items or products dito, no? Kasi we wanted to interview Jess. Kasama natin si Jess. Si Jess is one of the young entrepreneur na nakilala ko, no? So I mean, how long ka na nasa business na to? Parang yung store na to is 3 years, tapos parang ako, online pa lang ako eh. Parang dati kasi, start na. Parang online pa lang ako. Nag-start ako online selling lang. Ay, online ano lang, post lang sa mga groups, sa mga Facebook. Tapos ayun, parang nag-evolve, nahiligan, parang hilig na lang din talaga. Kasi nakilala ko to si Jess, talagang simula pa lang hobby, namimili pa lang siya talaga ng mga gusto niyang bilhin. Talagang he took the risk, no? The reason why we want to interview Jess because we want to encourage everyone, di ba? We want to encourage everyone that maraming kaya niyo to. Meaning kaya niyo rin to. We want to encourage everyone that you guys could, you know, in your younger age, kaya nyong umabot sa ganito kagandang business. At nasa mall, ha? Nasa mall na tong shop ni Brother Jess at sobrang solid. Etong shop na to, I think 2 to 3 years? 3 years na po. 3 years. So 3 years na tumatakbo. And you know, from the first time that I've been here, I mean, nasa kabilang channel ko kasi, pero the first time that I've been here, so doon pa lang kami, maliit pa lang. Ngayon tingnan nyo, napakalaki na. I'm sure nakita nyo na yan dito sa first nung video natin, no? So brother, meron lang akong 3 question, you know, because we wanted to inspire the young generations na, you know, kaya rin natin to. Baka someone na mahilig sa sneakers, na gustong itry to para at least kahit papano, malaman nila yung mga challenges at happiness na ng pagsubok o pag-try or pag-risk ng bago ka nakarating sa posisyon na to. Brother, what makes you na parang pasukin tong business na to? Ayun nga, nasabi ko nung una, parang gusto ko talaga hilig, tapos
Mahilig talaga ako sa sa Supreme dati, bata pa ako. Parang, ang una kong Supreme nun, parang socks pa lang, Supreme socks. Kasi high school ako nun, tapos yun. Budgeted. Oo, ipon-ipon lang. Pag may sobra, tabi, tapos bili ng mga gusto. Tapos ayun lang, tapos hanggang sa kumano-ano, ayun. Pero nahilig ka na talaga dito, no? I mean, talagang marami ka na bang collection talaga ever since or talagang you start on your own? Sa una ko kasi sapatos, mahilig ako sapatos pang basketball. Mga hyper dunk, mga nauna ka sa mag-collect ng shoes bago sa Supreme. Kaya medyas yung una mong Supreme. yun. Tapos, sapatos muna, mga pila, line up sa mga mall pag may release. Jordan 6 na parang yun yung first time ko na pila. Jordan 6 na black yun Fire Red ata na Jordan 6 yung black. Brother, ito ang ko sa'yo, ang isa kong tanong sa'yo. When you started this game, I mean, when you started, syempre, you're as a collector, lahat gusto mong gamitin. Opo. Correct? So, syempre, when you're inside this type of business, ang hirap ng paggustong mo yung isang bagay. Pero, syempre, iisipin mo yung sales or something, pero isipin mo rin sarili mo. Opo. Paano mo siya na-overcome at the same time, paano natin sila matuto? Kasi baka mamaya, yung mga gusto mag-resell, bibili sila. Okay po. Tapos ang mangyayari, end up, gagamitin nila lang nila. Opo. Tapos syempre, ang hirap nun lalo na ang gaganda ng mga designs, ang gaganda ng mga Paano mo na-develop yung business mo lumaki ng ganito? Siguro, simula online, tapos parang, syempre parang nagsumugal ako dito sa store. Parang okay yung online, pasukin ko yung store na may physical. Parang, ayun, okay naman po. Simula, nung una namin, maliit lang yung store namin. Tapos, ito yun, dito na rin yan. Ito yung first kasi na store na ni Brother Jess Pero talagang lumaki na hanggang sa kinuha na niya. Kasi para kang dito sa Eva Showroom, para kang nasa Ava Showroom. Para ka kasing nasa department store. So may different mga stores dito. Pero nagsimula si Jess talaga for small pwesto lang dito na talagang ngayon halos kalahati na nung showroom siya na may-ari. Ngayon, brother, nung nag-start ka, you started everything that napundar mo dito, you start from your own, di ba? Opo. Talagang inipon mo na lang siya talaga. Yes po. Tapos parang, syempre, lumaki na. Kailangan ng malaking, parang nanghiram po ako sa magulang ko. Nanghiram ka na sa mami mo, capital to invest. Opo. Parang kailangan kasi, let's say, marami ka ng stock. Tumataas na yung expenses. So, kasi may running capital Opo. Ang nangyari po nun, parang nanghiram po ako, tapos pinaikot ko po, tapos nabalik ko naman na po. Okay na ROI. So, everything that is running talagang 100% sa'yo na. See? Di ba? Kaya nyo rin yan. Di ba? Nakaka-inspire yung mga ganitong stories. At the same time, may mga shoes din si Jess. Nakita nyo naman kanina, discounted na nga pala yan. So, if ever na gusto nyo pumunta doon at may naghahanap kayong mga shoes na tingin nyo hindi nyo na nakikita sa market o sa online, at least 100% sure kayo, punta kayo kay Jess kasi 100% guaranteed authentic yung mga tinda nila dito. At the same time, brother, ano ang mga challenges na inabot mo nung tinayo mo tong tindahan na to? Challenges? Siguro yung kasi dati na nakawan kami. Parang, ito ba yung sa side o hindi pa? Mas matinda pa? Hindi, ayun nasa side. Oo. Tapos parang nanakawan po kami. Siguro pagka ayun nga, siguro yun yung sa akin parang lost na kasi consider na parang negative na yun sa So ayun. Yun ang pinaka-challenges pa lang na inabot mo. I mean, sa mga shipment, syempre sa stocks, pagtayo ng structure ng business. Kasi syempre, guys, walang Supreme sa Pilipinas. Okay. So, itong mga retail stores na resale stores na nakikita ninyo, dito lang kayo makakabili ng mga legit na Supreme. Okay. No? So, brother, paano mo na-maintain, na-sustain? Siyempre, yung mga challenges mo when it comes to stocks and everything, importation, paano mo i-keep yung mga gamit na hindi masira, yung mga ganyan. Anong mga challenges ang inabot mo from that? Siguro, challenges siguro kung nga sa shipment, tapos kakausap ka ng mga
supplier sa ibang bansa. Siguro yung language barrier kasi sa Japan, kumukuha rin ako dun eh. Oo, hirap. Kasi Parang mahirap makipag-usap din sa hindi, kanila. marunong ka mag-Japanese. Hindi, Kailangan mo lang aralin. translator. Pero naaral-aral naman siya ng ano. Siguro, Kasi text, no? Oo. Okay. Katagalan na siguro namin magkausap. Nagkaka-idea na ako kung anong mga meaning ng ganito pala, meaning ng ganito. So, yun. Tapos, okay naman na yun. Tapos, ang nangyayari lang minsan, problema sa shipment. Ayun nga, minsan talaga, Gastos. gastos talaga. Overgastos. Minsan may mga kailangan additional cost. Marami kasi, alam niyo, the problem right now, because I'm not blaming the government, but we are blaming yung procedure. So sometimes, ito ang pumapatay. So minsan kasi tatanungin ninyo, bakit napakamahal naman sobra ng mga Supreme dito? Bakit sa Japan mura lang? Mahirap din po kasi magpadala ng mga Supreme dito sa Pilipinas. Ito yung mga challenges na sinasabi nga nila na I think natututunan ko rin is about pag nagpadala ka ng damit dito, we have to respect all the stores kasi iba-iba ang challenges niya. Bakit si Inside Plug ganito presyo? Bakit si ganito lang ang presyo? Baka iba yung dinaanan niya, iba rin yung dinaanan ni Inside Plug. So let's all respect all the resellers. No? I'm not saying na I'm being biased because we're promoting resellers. No, I'm also promoting streetwear, ukay at mga ganyan. So kung ikaw nasa game na to, you have to respect. Let's not compare. I mean, kung ayaw mo yung prices nila, try mo. Pwede naman kayo humingi ng discount and everything. Kasi nga, yun nga, challenges when it comes to shipment. And yung shipment, minsan, mahal yung importation ng balikbayan box. Ayun po. Di ba? Nagbabago-bago ang pricing ng shipment. Binabar ko mo ba ito, aeroplano? Matagal po kasi sa barko eh, parang 1 to 2 months. 1 to 2 months, parang ganyan pagka sea cargo. Tapos pagka air cargo naman, parang 5 to 8 days sa akin na. Also air cargo ka. Air cargo. See? Pero ayun yung mahal. Sobrang mahal. Sobrang mahal. Subukan niya magpadala ng iisang toothbrush papuntang United Kingdom or USA. Tingnan niyo kung gaano kamahal. I mean, napakamahal talaga kasi lalo na kung mga DHL. Opo. DHL ng LBC po. May LBC. May LBC. Mas mura ba sa LBC kaysa kay DHL? Opo. Mas mura. Kasi ayun, may LBC na. Pero talagang okay naman. Walang nawawala, insured, everything. Pero solid. yun nga lang, meron talaga. Mahal nga lang talaga. May mga additional fee din na tax. Tapos, syempre yung tax hindi pwede. Again, hindi to smuggled. Ha? Guys, correction ha, hindi po to smuggled. Nagbabayad po ang Inside Plug ng mga taxes palabas ng bansa at pagpasok dito. Yun. So kasi marami na yan eh. Kapag volume na kasi yan, alam na rin naman ng mga customs na pambenta yan, hindi na pang personal na gamit yan. So obligado na talaga tayo magbayad ng tax. At the same time, responsibilidad natin sa gobyerno magbayad ng tax. So again kapatid, ngayon yung mga challenges when it comes to mga nasisirang mga gamit. Siyempre, minsan dito, anong ginagawa mo kapag kanwari sobrang tagal na nung item nasa iyo? Mostly ang ginagawa namin, it's either sale or ayun nga, bawas talaga presyo kung sakali, gagamitin ko na lang kung sakali. Exactly, no? Kasi kaysa naman sobrang baba mo, below na sa kuha mo, unless na lang talagang ayaw na ayaw mo yung product or something pwedeng sa mga kaibigan mo na lang ibabaan, no? So, may nasira, inabot ka na ba ng nasiraan ka ng gamit dito? Sa shoes, sa bags? Sa sapatos, yung mga lumang sapatos parang nangyayari, nagka-crumble. Tapos, dati, nag-solcept na ba? Hindi. Solcept na rin yun. Pero katagalan na nga rin. Pero naiiwasan naman ng solcept, di ba? Usually, kung kanwari, nilalagyan ng mga kung ano-ano, silica gel, tsaka Ziploc ba okay din? Okay lang din naman, parang ano. Kasi minsan naman sabi nila, yung moisture. Ayun, So, kahit may silica gel, baka yung Ziploc, walang hangin na, marami. So, if meron kayong alam, do it. If you need to learn more about that, kung ikikip nyo lang yung item, research. Yun lang yung masasabi namin. Kapatid, yung mga Supreme na mga product dito, ano ang lowest na nabenta mo? Lowest na nakita mong ibinent na price na nabenta mo when it comes to Supreme? Lowest? Masabi ko lang Price range? Siguro kung lowest na price range, siguro yung sticker. Yung mga sticker kasi 250 yung mga box logo na sticker. Logo na rin. Pero may mga mahal na sticker katulad nito. Yung mga yung mga different. Ito na yun, pero hindi mo na binenta, no? Para display na lang.
Kasi dati yung box logo, sa sobrang dami niyang box logo, pinaglaruan namin. Pinaglalagay namin sa mga upuan. Sa upuan, di ba? So, ang dami namin ginawa ni Jess dun sa ano. Pero, sobrang solid. Tingnan nyo naman kung gaano karami. No? Pakita lang natin sandali yung isa sa mga favorite na nakita ko dito. Though gagawa kami ng separate video para i-showcase sa inyo to. Isa sa pinaka gusto kong Supreme na nakita ko dito ngayon is ito. Di ba? Varsity jacket at the same time, Supreme. Varsity rin. Collab to ng Michelin's. Okay. Collab pa pala. Di ba? Kaya ang ganda rin. Though ang kapal din siya, no? Pero alam nyo, one of the good buy to dito kasi talagang usong-uso to. This type of clothes or jacket doesn't go out of style. Opo. Talagang tuloy-tuloy to. Tapos isa sa pinakamahal sa tingin ko na nakita ko dito is ito. So ibibigyan din namin kayo ng simple dito sa short. Gagawa rin kami short dito. Ayan, no? Chrome Hearts. Alam natin na hype ang Chrome Hearts. So guys, yung mga gusto ng Chrome Hearts na jacket, ito yan. 'Di ba? If you want the price, I think better PM na lang kayo sa Inside Plug. Hindi naman to overpriced, pero nasa market price or baka possible bigyan pa kayo ng discount ni Jess. Nag-iisa lang to Anong size nito? XL. XL. Sa mga Chrome Hearts fanatic, ewan ko kung maraming nagtitinda nito sa market, I don't think so. No? Karamihan nakikita natin sa market, accessories. Ayan. Sobrang solid. Diba? Ayan. So, ayan. Tapos sa mga car guys dyan, yung mga hype, eto. Yung BMW. Ano siya? Collab siya ng kit, pati BMW. Collab ng kit. Okay. Gawa na pala ni kit to. Ano to? Jacket lang o maraming collection talaga? Collection. So, isa to sa mga kit collab na BMW. Pero, ito yung hoodie, no? Anong size nito? Small. Small. Ayan, may kit talaga. Alright. So, siyempre, meron din silang Stussy. Ayan. Mga hypebeast dyan na may hilig sa Stussy. Isa to sa mga hoodie na talagang kinababaliwan ng mga maraming Pilipino. Human-made ang mabenta ngayon Human-made? Yun nga pala. Anong pinakamabenta nyo ngayon na talagang malakas? Pero sige, pakita natin yung human-made. Pero anong part? Hoodie ba? T-shirt or jump? Pang-araw-araw na gamit. Pang-araw-araw, Hindi, may pang-araw-araw. Siguro pang-occasional din. Mga human-made. Yung may mga puso. So alam nyo, yung human-made, isa yan sa mga naging hype talaga. Pero not all. Not all are educated when it comes to this brand. Pero isa to sa mga solid. Tsaka number 1 na pinipeke. Mga ganitong solid, May maganda pa Ano to size? Small? Pakita natin sa kanila. And ang ganda ng tela ng human-made. Sobrang ganda ng tela. Ang ganda. Pati ba white? Ganito yung tela. Hindi, ito ibang... Sobrang solid ng mga fabrics na gamit ni human-made. Actually, sorry, hindi naman ako nagana, pero parang mas maganda yung tela na ginamit nito kaysa kay Supreme. Sobrang ganda nung tela nito. At ito yung sa tingin ko, hindi na to mag-shrink yung mga ganitong tela. Ayan yung human-made. So, anong range ng human-made natin? Parang nasa 7,000 to 8,000. 7,000 to 8,000. So, guys. Kasi ang retail niya is parang nasa 5 Pumapatak mo ng 5. Syempre, importation, lahat and everything. Okay, yun ni-reveal na niya. Ang retail niya is nasa 5,000. So, syempre, nagre-range siya ganun market. So, syempre, kailangan ng leeway kasi syempre, in-import again yan, ganon, yung store and everything. So, hindi rin. Jess is also taking the risk. Brother, yung mga board mo, kasi isa to sa mga number 1 na hinahanap-hanap Ito yung favorite, isa sa mga gustong-gusto kong board dito, no, na talagang lalabas ngayon. May movie tong lalabas ngayon at sa tingin ko, paglabas ng movie, maka-hype tong board na to. Michael Jackson. Abot pa Di ba? Supreme. Marami pa kami mga decks na available. Ito, artist to Artist sa US. World famous. Ito magaganda rin Kung pang sabit sa wall. Ang gaganda, pang wall design. At the same time, kung medyo talagang marami kang pera, gamitin mo na rin kung nagbo-board ka. Pero ang ganda nito kung ito gamit mong board. Ayun nga. Anong range ng price ng mga board? This is 15,000. And these are? Parang nasa 8,000. 8,000. Yung iba, 8,000. Ayun yung lowest. 8,000. Kasi ang problema naman dito, pagka pinapaship namin tong board, ano to, glitch? Parang glitch yung parang design, ganun Parang ganun, no? Ito, mahal yung shipping nito.
Magkano ang Kasi pagka sa shipping kasi, kilo yung binabayaran. Oo, syempre ang bigat. Ito mabigat. Nakahiwalay to sa damit. Oo, nakahiwalay siya. So talagang puro deck Pagka nagpapaship ako ng deck. lang. Oo, tapos Wala naman na bali or something na nag-experience ka na na-damage or everything. Nilalagyan to ng bubble wrap. Oo, naka-bubble wrap. So, sobrang. Isa to sa maganda na kung meron kayo, naghanap kayo abobot o gusto nyo ng something na piece doon sa loob ng bahay ninyo na parang sa mga man cave nyo, napaka-solid ng mga deckboard. Lalo na kung tabi-tabi yan. Oo, napakaganda. Bawal lang tayo mag-drill dito kaya hindi nakalagay. Pero sa susunod, sa shop. Brother, anong happiness nung nagawa mo itong shop mo, nung nabuo mo na to and at the same time, 3 years running, ano yung pinakamasayang parte ng buhay mo at talagang thankful ka na nangyari sa'yo? Siguro yung ayun na nga, parang kasi hilig ko na to parang na-fulfill niya yung parang kahit nakikita mo na lang, no? Kahit nakikita ko na lang parang hilig ko to Tapos ayun, parang nangyari kasi hilig ko lang, tapos binenta ko na. Parang sa sapatos, hilig ko lang din. Binenta mo na. At least lang din, nasusustain din yung hilig mo. Kasi syempre, self-sustaining na to dahil yung mga sayo, yung mga earnings mo, dito mo na lang din kinukuha. Tapos ang maganda dito, let's say yung tao, yung buyer namin, o kaya yung mahilig sa street food, parang nagkaka-conversation dito. Parang nagkakaroon ng small community. No, yun na maganda. Yun ang maganda naman sa streetwear, to be honest Alam mo, hopefully, ngayon, mamaya, meron kami gagawin, sisilipin dyan kasi may bazaar din sa baba. So, hopefully, masilip namin kasi this is the first time I've ever seen a streetwear bazaar na nasa mall. Usually, isang streetwear, tapos, may pagkain. Halo-halo na Ngayon, streetwear talaga yung buong bazaar dito sa, Ayala Vertis, no? Kapatid, yung pagtsatsaga kasi kwento ko lang yung talagang pagtitiis ni Jess when it comes to kasi napakarami nito, di ba? Alam niyo, isa sa mga solid na nakita ko sa kanya, minsan sabi ko sa kanya, gamitin mo na. Benta ko muna. Ganon. Yun ang nakaka-inspire. Kailangan yun yung makuha ninyo when running this business. Hindi na, maraming temptation ng mga products dito na talagang ang hirap na parang gamitin ko na lang, di ba? Pero talagang, yun lang. Pinili mo na lang din talaga yung gusto mo. Ayun, sobrang solid. Nakita nyo naman. Ano pa, brother, ang happiness when it comes to na-achieve mo dito? Siyempre, yung profit naman. Yung profit. Okay naman. Freedom. Yes. Freedom, stability, no? Sa, financial freedom. Though, talagang susunod, ang goal talaga ni Brother Jess is magkaroon ng sariling shop. So, abangan ninyo. So, guys, i-paki-follow yung page. Yung page ito, lalagay namin yung page, yan. So ngayon, i-follow nyo yung page na yan kasi nagpaplano na to na mag-separate na talagang sobrang solid niyang shop. At abangan niyo, may coffee shop doon at the same time, tambayan yon. Gusto nyo makitambay, makipagkaibigan kila Jess, kaibigan lang kayo kila Jess. Sobrang bait nito mga to, accommodating. And everyone, we would like also to let you know that if you guys have mga gusto na i-release sa Supreme pa lang, nakikita nyo sa mga page sa Supreme, you can contact Jess for pre-orders. At the same time, kung meron kayong hinahanap na wala na sa market, di nyo na nakikita sa market, subukan nyo yung inside plug kasi for sure baka mamaya nandito yung hinahanap ninyo. Maraming steel price si Jess dito na talagang bibitawan na. Meron ka pang steel price. Alam ko may steel price pa to. Kung mahilig kayo sa Fear of God, hinahanap nyo yung Zip, yung Justin Bieber, mayroon pa tayong isa dyan. Parang hindi mo pa na nilabas yun Ayun, Justin Bieber na Fear of God. Meron siya. So, marami kasi pa rin naghahanap nun yung mga may zipper na So guys, yun. Once again, thank you for watching Lifestyle Boulevard. At yun, tandaan nyo, Jess. Yan si Brother Jess. Ilalagay namin again yung page. Punta ninyo, inside plug. Dito lang yan sa Vertis, 2nd floor. I hope you guys get inspired to short story. Kung gusto nyo pa mag-dive in sa mga ganitong business, try nyo pasukin. Pumunta kay Jess. Baka bigyan kayo ng tip ni Jess regarding dito. Napakabait ng taong to. And guys, yung mga Chrome Hearts, please follow the page kasi mag-online kami sa susunod. I-online selling namin yung mga ibang mga items dito at i-follow nyo lang yung page kasi baka mamaya nandun yung hinahanap ninyo. At sa online, magbibigay kami ng mga special prices at promos. So, follow this page, follow Inside Plug, and at the same time, follow nyo kami dito sa Lifestyle Boulevard. And yun,
Alright, so once again, thank you for watching Lifestyle Boulevard and please don't forget to like and share this video, lalo na sa mga taong may hilig sa streetwear, no? So once again, with your brother Jess, thank you for watching. Good night.